Meron kaming diagnostic tool dito. Ang pangalan niya is yan, Zeus Auto Scanner MST500. So papakita ko ngayon kung paano yung mga functionality nito, kung ano yung importance nito pagdating sa mga FI motorcycle. So alam naman natin today, ang trend na talaga is puro FI na talaga yung mga motorsiklo. So napaka-importante na meron tayong MST500 or meron tayong diagnostic tool para mas mapabilis natin yung pagto-troubleshoot ng mga FI na motorcycle. So before natin ito i-test, i-promote ko na lang din na ito, meron na tayong maliit na shop. Located ito dito sa Quirino Highway, Sangandaan, Quezon City. So ito maliit pa lang pero more on accessories pa lang tayo. Pero pagdating dito halos kompleto naman tayo pagdating sa mga tools, kagaya ng meron tayong diagnostic tool, meron din tayong pang FI cleaning. Yan, may mga battery charging and so on. So sa mga gustong magpa-check or troubleshoot, diagnose ng mga motorsiklo nila, visit lang kayo dito sa aming shop. So ipakita ko na rin pala ito yung project nating Wave Alpha. So until today, yan pa rin yung status niya. So medyo naging busy kasi yun nga, dito sa paglilipat ng bagong shop, same time medyo marami rin kasing pending. So ito, simulan na natin. So guys, bali ito yung magiging testing unit natin, yung ating Aerox na 180cc. Bali ngayon papakita ko muna kung ano yung kagandahan ng merong diagnostic tool. So isa sa mga advantage ng meron nito is mas madali natin makikita in case na magkaroon tayo ng error code dito sa ating panel. Mas madali nating mapipinpoint kung saan nga ba yung nasabing error. So try natin. Pakita ko lang pala muna na wala tong error. Sige. So saksak natin itong diagnostic tool. So ito yung attachment niya for Yamaha. So marami na ito for various models. Kasama na yung Aerox. So halos kompleto na ito. So para sa Aerox, ito yung gagamitin natin. Ito. So ayan. Saksak natin siya rito. Yan. So yan, nag-power on na yung ating MST500. So ito palang diagnostic ng mga FI na motorcycle, usually malapit ito sa battery. So kagaya ng Aerox, nakalocate siya dito, malapit sa upuan. Yung ibang FI naman is nandito sa harapan ng ilaw niya or headlight. So depende sa model kung saan naka-place itong plug para sa diagnostic. So ayan, ito yung mismong GUI niya or interface. So pindutin natin diagnose. Then ito yung mga model na supported ng MST500. So napakarami niyan. Halos lahat ng model at mga manufacturer ng mga motorsiklo na andito na. So laking advantage ng meron ito kasi universal na siya. So piliin natin Yamaha. Then automatic search na lang tayo. Then engine. Okay, then gusto natin switch. Okay. So ito na yung mga nakikita niya regarding engine. So meron tayong monitoring, diagnostic, CO adjustment, read and erase, fault code, dynamic check, and ECU information. Pero usually dito sa 1 and 2 lang naman, 1 and 2, 4, 5 yung pinaka nagagamit eh. So unahin natin dito sa diagnostic. Okay, switch off, then switch on. Okay.
makikita dito yung mga TPS, so on and so on. Pero ang titingnan lang muna natin dito is yung kung meron ba siyang existing na error. So ayan, multi-history code display. So as of this moment, makikita natin na wala namang kahit anong error itong ating Aerox. So isi-simulate natin na lalagyan natin siya ng error. So balik muna natin. Then dito, try natin bunutin itong TPS. I-plug ng TPS. Tignan natin kung magkakaroon siya ng error. Ayan. Patay natin. Natin ha. So yan, punta tayo sa read fault code. Yan, makikita nyo meron ng check engine ito. Pakita mo na lang. So yan, titignan natin ngayon yan kung ano yan, kung anong value yan. Punta tayo dito, read fault code. Ayan, dito natin. Yun. So currently meron tayong tatlong error na connected kapag binunot natin yung TPS sensor. Ito yung fault number 13, 15, and 22. So sa 13, yan, intake air pressure sensor fault, broken circuit or short circuit. Yan. TPS sensor broken or short circuit. Then intake air temperature sensor. So dito pa lang, sa diagnostic pa lang, alam mo na kaagad kung ano yung ipipinpoint mo na pyesa kung saan siya nagkakaroon ng problema. So kagaya nga dito, sabi niya is throttle position sensor, which is yun nga, yung binunot natin na TPS. So balik natin yung TPS. Yan. Yun nga lang, dahil nagkaroon na siya ng error code, ma-stored na to dun sa mismong ECU, which is nasa history na yan. So kailangan nating i-erase. So yan, pilitin natin erase fault code. Okay, erase. Okay, so check natin ngayon kung meron pa siyang error code sa history. Yun, so wala na siyang kahit anong error na naka-store sa ECU. So isa yun sa advantage ng merong diagnostic tool. Next na advantage nitong diagnostic tool is in case meron tayong ginalaw dito sa ating throttle body, kaya niyang i-correct uli ito sa dating value or original value. Kaya nito, nagpalinis tayo ng throttle body. Alam ko maraming nakaka-experience after na ipalinis yung mga throttle body nila, nagbabago yung minor, taas baba, mataas masyado yung minor, or mababa, namamatay. Isa yun sa importance ng meron kang diagnostic kasi makikita natin ngayon kung bakit siya nagkakaganon. So, maaaring may mali dito sa value ng TPS, maaaring yung ISC natin hindi siya nakaset sa tamang value. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano siya ginagawa sa diagnostic. So kagaya nitong aming Aerox, currently ang gamit namin manual ISC. Dahil nga although may karga ito, nung una kasi wala pa kaming diagnostic so solution na naisip namin is palitan muna ito ng manual ISC para manually kami magsiset nung mismo idle niya. So, ngayon, meron na kaming diagnostic. Susubukan namin ibalik ito sa original na ISC, which is ito yun. Ito, nakabalot lang siya. Kasi hindi ito pwedeng bunutin dahil magkakaroon tayo ng check engine. So, andito pa rin siya, nakakabit. Pero, hindi siya nakasaksak dito sa mismong throttle body. So, ngayon, kakabit natin ito. Then, i-correct natin yung value.
para pag-minor siya ng tama. Kasi dati pagka ikinabit namin ito, medyo hindi maganda yung minor niya, taas baba siya. Dahil nga wala kaming diagnostic, naging solution namin is nag-manual ISC kami. So ngayon ay babalik natin. So ayan guys, naikabit na natin yung original na ISC nya, which is yung electronic. Ino-operate dito ng ECU. So tingnan natin kung ano yung magiging response ng makina nung ibinalik natin ito. Start natin. So ayan guys, sana naririnig nyo ngayon sa video, napakataas ng minor niya. So subukan nating bigyan ng throttle. Ayan, napakataas ng minor. So subukan nating i-correct ito using MST 500 or diagnostic tool. So ayan, pasok tayong diagnostic. Automatic search. Diagnostic. Sa TPS 15 degrees, medyo para sa akin medyo mababa ito. Pero hindi muna natin ito gagalawin. Subukan muna natin i-reset yung ISC. Tingnan natin kung ano yung magiging response ng makina. Yan, naka-zero na siya. So, subukan muna natin kung ano yung magiging response ng makina after natin i-reset yung ISC. Tayin muna natin siya mag-learn. So ayan guys, as per monitoring natin, napakataas pa ng kanyang RPM or yung minor. So i-adjust pa natin ito. So ayan guys, after natin i-reset yung ISC at
the same time, medyo nag-adjust din tayo sa TPS. Kanina kasi ang value ng TPS natin is 15. So para ma-adjust mo yung TPS, ito yun. Ito yung adjustment nya. So pagka clockwise, madadagdagan yung value. Then counterclockwise, mababawasan. So ang ginawa ko, clockwise, nagdagdag ako from 15, sinet ko siya sa 17. Then nag-reset ako ng ISC. So ayan, maganda na yung minor niya. So tumama na siya. Sa Aerox kasi ang standard na RPM nito is naglalaro siya ng 1,600 RPM plus or minus 100. So ngayon, ayan, naglalaro siya ng 1.5, 1.6, 1.650. So nasa correct RPM na siya. So ganun lang guys, pagka meron kayong diagnostic tool, malaking tulong talaga siya kasi makikita mo dito yung right na value, at the same time pwede mo siyang i-correct.